Magandang araw po sa lahat ng mga kapatid. Mula po rito sa aming tinutuluyan sa Bulacan, kung saan bumalik na kami rito. May 4 na buwan na ang nakararaan. Ay muli po akong nakikipag-ugnayan sa inyo sapagkat nabalitaan ko mula sa aking mga biyanan, sa aking mga bayaw, na may pinalabas daw na warrant of arrest ang korte laban sa akin dahil di umano sa isinampa ng kasalukuyang administrasyon ito ng iglesia na libel case laban sa akin. Ang ibang mga kapatid na kanilang naloko, na paniwala nila sa mga kasinungalingan na di umano kami ay naninira lamang sa kasalukuyang pamamahala at sa iglesia, ay tuwang-tuwa para bagang isang napakagandang kaso na ang isang ministro ay kanilang sampahan ng isang libel case nang dahil lamang po sa ministrong iyon ay naninindigan na dapat manatili ang kalinisan sa loob ng Iglesia ni Cristo. Sa layunin ng administrasyong ito na huwag magsalita, huwag ibulgar, huwag malaman ng mga kapatid ang mga totoong nangyayari, kaya nila sinampahan ng mga kaso. Subalit, gusto naming manawagan sa lahat ng mga kapatid na paniwala man nila o hindi. Nakikiusap po kami sa inyo na inyo pong pagmasdang mabuti, alaming mabuti ang lahat ng nangyayari, ang tunay na dahilan at hindi ang dahilan na di umano kami ay naghahangad ng posisyon, sapagkat kung yun ang hangad ko, bago pa man kami itiniwalag ay inalok na po ako na bumalik sa kanilang panig, hindi sa sentidong bumalik sa iglesia sapagkat talagang hindi pa naman ako inaalis noon, kundi iwan ko raw ang pakikipagkaisa doon sa paglaban sa katiwalian at pumanig sa kanila. At bahala na silang magkaloob sa akin anumang posisyon ng aking maibigan. Subalit hindi kailanman posisyon ng aking hinahanap, kundi ang isang malinis at matuwid na iglesia na nararapat iharap sa Diyos pagdating ng araw ng paghuhukom. Mga mahal na kapatid, nakikiusap po kami sa inyong mabuti. Inyo pong pagmasdang mabuti, pag-aralang mabuti ang lahat ng pangyayari. Alamin ang katotohanan upang isang araw, kapag natapos na ang lahat ng ito, may ministro mang mamatay o wala, ay mayroon kayong tama at matuwid na impormasyon na inyong maisasaysay sa inyong mga anak at sa inyong mga apo. Nasa isang sandali ay dumating ang yugtong ito, isang madilim na kasaysayan na nangyari sa iglesia, na siyang magiging aral nila upang kanilang ingatan ang mga utos ng Diyos, lalo na sa hinaharap. Sapagkat tayo ay bababa sa ating mga libingan. Ang mahalaga sa atin ay ating maakay ang ating mga anak at mga apo. Magkita-kita tayo sa bayang banal. Ayon po sa pagtuturo ng banal na kasulatan, ano po ang dahilan at ang Diyos ay naglagay ng pamamahala ng mga ministro sa Iglesia ni Cristo? Pakinggan po ninyo. Ganito po ang pahayag sa atin dito sa unang Tesalonica, sa 3 at ang talatay 2 hanggang 3. Sinugo namin sa inyo si Timoteo, na ating kapatid at kamanggagawa ng Diyos sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo ni Cristo, upang palakasin at pasiglahin kayo sa pananampalataya, para walang manlupaypay sa mga pagsubok,
alam naman ninyong itinalaga kami sa mga bagay na ito. Ano ang dahilan at ang Diyos ay naglagay ng pamamahala? Naglagay ng mga ministro sa loob ng iglesia. Ang layunin po, ayon sa ating binasa, upang palakasin at pasiglahin ang mga kapatid sa pananampalataya. Bakit? Ang sabi po sa atin, upang walang manlupaypay pagdating ng mga pagsubok. Bakit ang isang ministro ay hindi dapat pumayag? Ni mabalitaan man lamang niya, hindi siya papayag na hindi niya gagawa ng paraan na nabalitaan niya ang isang kapatid ay nanghihina sa pananampalataya. Sapagkat ang sabi ng isang matuwid na ministro, alam naman ninyong itinalaga kami sa mga bagay na ito. Ang isang matuwid na ministro ay malinaw po sa isip niya kung saan siya nakatalaga. Nakatalaga siya para palakasin, pasiglahin ang mga kapatid sapagkat alam niya doon siya itinalaga ng Diyos. Hindi po siya nagsisikap na araw-araw ay magdalaw sa mga mayayamang mga kapatid upang manghingi ng salapi, katulad ng mga tagapangasiwa ng Metro Manila. Manghingi ng LCD na telebisyon. Mag-utos, at ngayon ay tagapangasiwa na rin ang inutusan yan. Sapagkat yun ay nangyari mahigit 10 taon na nakakaraan. May manghingi ng baril, magpabili ng baril sa isang kapatid. Hindi yun ang pinagtatalagahan ng isang ministro. Hindi rin ginagawa ng isang ministro na ang kanyang pinagtatalagahan ay ang bumuo ng isang kapisanan kung tawagin ay mga mandirigma upang digmain ang kapwa kapatid sa iglesia, siraan o patayin man, o di kaya'y pagbantaan ang buhay, gipitin, sapagkat ang kapatid na yon ay patuloy na naninindigang dapat na maging malinis ang iglesia. Ang isang ministro, ang pinagtatalagahan niya ay upang pasiglahin ang pananampalataya ng mga kapatid, upang sila'y palakasin sa pananampalataya at walang mandupay-pay pagdating ng mga pagsubok. Ito po ang tanong. Ngayong ikinatutuwa ninyo ang lahat ng ginagawa ninyong panggigipit at nagtatagumpay, di umano kayo sa mga panggigipit na ginagawa ninyo sa pamilya ng kapatid na Eranio Manalo at sa mga ministro at mga kapatid na nanindigan sa katwiran, wala po bang nanlulupaypay na kapatid? Wala po bang mga kapatid na umuurong sa tungkulin sapagkat nakikita ang kaguluhan sa iglesia? At hindi na pag-ibig ang naririnig sa mga panahon ng mga pagsamba, kundi ang paglusob at ang pagtugis sa mga ministrong naninindigan sa tama at matuwid na pananampalataya. Ang isang matuwid na ministro ay hindi pinagtatalagahan kung papaano niya pag-isipang mabuti nagipitin ang kaniyang ina o ang kaniyang magulang at mga kapatid. Hindi niya pinag-iisipang mabuti na bakuran na idikit sa bintana ang bakod na lampas sa 3 palapag ang taas upang gipitin ang kaniyang mga kapatid. Ang isang matuwid na ministro na mula sa Diyos, ang pinagtatalagahan po niya ay ang bagay na ikaliligtas ng kapatid sa iglesia. Sapat na po ba yun? Na magawa yun ng isang matuwid na ministro? Pakinggan po ninyo kung ano ang pinagsisikapan pa ng isang tunay na ministro ng Diyos. Sa Malakya sa 2:5 hanggang 6, ganito ang nakasulat. Sa pitang iyon, pinangakuan ko sila ng buhay at katiwasayan. At ipinagkaloob ko nga sa kanila upang ako'y kanilang igalang. Itinuro nila ang matuwid, hindi ang liko. Namuhay silang kalugod-lugod sa akin. Ginawa nila ang matuwid at tinulungan ang maraming tao upang
huwag nang gumawa ng kalikuan. Ano pa ang pinagtatalagahan ng isang matuwid na lingkod ng Diyos, lalo pangat ministro? Ang sabi po sa atin ng Diyos, ang ako'y igalang. Pagkatapos na makilala ng lahat ng mga lingkod ng Diyos ang paggalang sa Diyos, ang sabi ng Diyos, turuan nilang mamuhay ng matuwid sa akin. At pagkatapos, tulungan nila na huwag gumawa ng kalikuan. Tanong namin ngayon sa lahat ng mga ministro, ito po ba ang ginagawa ninyo? Magtapat po kayo sa inyong mga sarili. Hindi po ba't ang ginagawa yung mga lihim na mga pagpupulong, mga tanging pulong kung papaano manggipit sa kapatid? Ang tanong, yun po ba'y matuwid sa harap ng Diyos o liko? Yun po ba'y pamumuhay ng kalugod-lugod sa Diyos? Tinuruan ba natin ang iglesia na igalang ang Diyos? O ang ating itinuturo ngayon ay matakot sa destinado? Sukdulang bastusin ang mga kalooban ng Diyos. Pagbantaan ng kapatid na pag di sumunod sa inyo ay ititiwalan, sapagkat hindi pagpapasakop umano sa pamamahala. Kanino ba natin gustong magpasakop ang iglesia? Sagutin po ninyo kami. Sa mga maling utos ng tao? Hindi po ba't ang utos ng Diyos ay mamuhay ng kalugod-lugod sa Kanya? Kalugod-lugod ba sa Diyos na hakutin mo ang mga kapatid at dalhin mo sa Philippine Arena para manood ng mga malalaswang palabas? Mamuhay po ba ng matuwid yung ang kapatid ay turuan mong magsugal sa loob ng Philippine Arena sapagkat naglagay ka ng peryahan doon? Pamumuhay po ba na kalugod-lugod sa ating Panginoong Diyos na ituro mo sa tribuna na siraan ang mga ministrong ito, maging ang kanilang pamilya? Kalugod-lugod ba't pamumuhay ba ng ayon sa kalooban ng Diyos na iparinig mo sa mga kapatid sa iglesia kung paano mo sinisiraan ang iyong sariling ina? Ipalagay na po natin na mayroong pagkakamali, kung mayroon man. Huwag nating tanggapin. Ipalagay na lang muna natin na mayroong ginawang mali ang lahat ng mga mahal mo sa buhay laban sa iyo. Napipinsala ng iglesia. Sinasabi mo na ikaw ay nakahandang mamatay para sa iglesia. Napipinsala ng mga kapatid. Kung mali man, sa palagay ninyo, ang aming pinaninindiganan, hindi po ba't matuwid sa isang lingkod ng Diyos na nangunguna sa katwiran sa bayan ng Diyos? Hindi po ba't ang agapan niya ay matigil na ng isang maayos at matalinong pamamaraan ang kaguluhang nangyayari sa iglesia? Napipinsala ang paglilingkod ng isang kapatid at ng kanyang pamilya. Bakit hindi ka bumaba at pagkatapos ay kausapin mo ang magulang mo at ang mga kapatid mo? Yun ba ang sinasabi mo? Na nakahanda kang mamatay para sa kapatid o nakahanda kang mamatay dahil sa ginagawang pagnanakaw, kalikuan ng ilang mga taong nakapaligid sa iyo, na kung saan ay may ginagamit silang mga paraan para mapasama ka sa mga likod nilang gawain? Pag-isipan ko ninyong mabuti, sapagkat ang lahat ng yan ay isasaysay ninyo pagdating po ng takdang panahon. Yan ang inyong sasabihin sa inyong mga anak at mga anak. Subalit pa paano magagawa ng isang ministro ang mga utos na ito ng Diyos upang ang kanyang bayan ay maging malinis na dalhin sa Diyos? Pakinggan po ninyo at babasahin namin. Ganito ang nakasulat sa 2 Timoteo sa 1:6 hanggang 7. Dahil dito,
Pinaaalalahanan kitang pag-alabin mo ang kaloob ng Diyos sa iyo. Nang ipatong ko sa iyo ang aking mga kamay, pagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinibigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, ng pag-ibig at disiplina sa sarili. Ito po, mga ministro, ang dapat natin gawin. Meron tayong kanyang kahinaan. Pero, disiplina sa sarili ang dapat na makita sa atin. Gusto mong magalit sa mga nangyayari? Gusto kang gumanti sapagkat ginawan ka ng masama? Ang tanong, dinidisiplina mo ba ang sarili mo? O naging huwaran ka ng mga kapatid sa puot, sa kalupitan, at sa pagiging liko? Mga mahal na kapatid, mula ngayon, sapagkat hinihintay ko ang pagkakataong ito, na gawin nila sa akin ang mga bagay na ito, mula po ngayon, hihimay-himayin namin sa inyo sa pamamagitan ng ganitong paraan ang lahat ng paglabag ng mga ministrong ito sa loob ng Iglesia ni Cristo. Maraming salamat po.